Goodie guys, nandito tayo ngayon sa Skygo Bacoor at isa na namang bagong scooter ang nirelease ni Monarch nandito sa ating tabi, si Arrow 150. Super futuristic nung kanyang itsura. Other details nito, tutukan mo dahil i-check na nga natin yung kanyang specs, features, and also the price. Closer look at the future. Built for modern roads. Eka ni Monarch dito sa bagong labas nilang scooter. Isang 150cc na nasa katawan ng isang 125 scooter. Kakaiba ang disenyo nito and it's not your ordinary scooter. Futuristic kasi yung kanyang itsura, plus may mga modern features na rin na nakakabit sa kanya sa presyong hindi mo inakala. May dalawang kulay na pwedeng pagpilian. Etong gray at meron ding kulay itim and they are both glossy finish. Dito muna tayo sa kanyang front tire. Kung papansinin po ninyo, medyo mataba-taba na to. And yes, mas mataba po ito sa gulong ni Click 125. Ang size nito ay 9090 by 14, while 125 is 9080 by 14. At tubeless na rin itong si Arrow 150. Sa brand naman ng kanyang rubber, Yuan Sing ang ginamit. Ito rin ay naka-alloy mugs na kulay itim yung kanyang paint job. Ang nakakabit naman sa ating stopping power, meron tayo ditong hydraulic disc brake na nakatupat caliper. Angat naman tayo ng konti dito sa kanyang fender. Kung mapapansin po ninyo, hindi po yan sasabay sa kanyang front suspension at mababa yung kanyang extension sa kanyang likod. Pero buti na lang ay close yung counterpart na plastic nitong si Arrow 150. Hindi makakapenetrate yung dumi papunta sa kanyang body frame. Ang kanya namang plastic dito sa kanyang fender, medyo matibay na rin siya at glossy itong pinakaharap niya. Same color sa kanyang body. Lumipat naman tayo dito sa kanyang signal lights. Naka-embed na yan, wala ka nang aalalahaning papagpag o kaya sasabit. Also, very visible sa mga kasalubong. And yes po, ito po ay LED na. May hazard light na rin ito. Meron na rin siyang emblem dito sa kanyang itaas. Bago natin pansinin itong kanyang headlight, gusto ko lang i-highlight itong kanyang suspension. Ito lang ata ang scooter dito sa Pilipinas na merong pantra suspension, yung ginagamit sa pangkaraniwang sina-sidecar na motor. Diretso siya hanggang sa kanyang handlebar. Ang ibig ko lang sabihin, baka mas matibay ang suspension nito. Yun na nga, dadako na tayo dito sa kanyang headlight. Yan na, at naka-on na yung kanyang daytime running light. Kakaiba, itong kanyang disenyo. Nasa pagitan nga siya ng high and low beam. Kung matatandaan nyo, meron siyang hazard light at ito, meron pa siyang passing light. Super liwanag nga niya in actual. Ang iniisip ko lang ay kung buo or scattered ang ilaw niya sa daan tuwing gabi. Dito sa kanyang low beam, nakapwesto siya dito sa kanyang itaas at yung kanya namang high beam ay nandito sa baba. Dito naman tayo tumayo sa kanyang side. And speaking of side, ay meron po itong side pocket. Magkabilaan po yan. Hindi nga lang ganun kalaliman, pwede sa barya o sa mga pamunas. Puntahan naman natin itong kanyang handlebar. Ang isa sa nagustuhan ko dito, in actual guys, napakaganda nung quality nung kanyang holder. Pati itong kanyang mismong handlebar. Kapag masipat mo to in actual, maganda talaga yung kanyang quality. Okay nga rin ang disenyo nung kanyang suspension holder dahil kung gusto mo itong i-lowered ay hindi ka napupunta sa machine shop. Luwagan mo lang ng konti yung kanyang bolts, pwede mo nang ma-lowered si Arrow. Sa kanyang price range guys, meron ka ng scooter na nakakiles. Itong ang kanyang knob ay nailaw din siya. And then dito mo na rin bubuksan yung kanyang upuan. Dako naman tayo dito sa kanyang left side. Ang bar end nito ay bakal at kung mapapansin nga ninyo, same ng kulay dito sa kanyang lever. Ito naman yung button niya para sa passing light. And of course, the basics, yung kanyang high and low beam, turning lights at saka busina. Dito naman sa kanyang right side, nandyan yung kanyang hazard light, on and off nung kanyang headlight at yung kanyang push start button. Wala na po siyang kick. At terno yung kanyang upuan sa kanyang rubber grip. Idagdag mo pa sa kanyang feature itong kanyang USB type na charging port. At sitro na rin ang lagayan ng kanyang brake fluid.
Kung tatayo ka naman, ito yung itsura ng kabuuan ng kanyang cockpit. Naka-naked handlebar siya na futuristic and retro classic yung kanyang datingan. Pansin nga rin dito na meron siyang two types of foot positioning. Yung kanyang pang-cruising type, naka-extend pa yung plastic para naman mas spacious pa sa ating footwear. For convenience, meron din itong flat board. Pasadong-pasado to lalo na sa parating namamalengke at sa ating mga courier driver. Additional space din kasi yan na pwedeng pagpatungan ng gamit o kaya mga pinamalengke maliban dito sa kanyang underseat compartment. Dito naman tayo sa kanyang upuan, ayan po ay very spacious, pwedeng pang-angkasan. Elevated na nga rin ang upuan ng ating pillion. Leather design na rin yung kanyang seat cover. Dito naman sa kanyang underseat compartment, may storage capacity ito na 20 liters. Yung kanya namang fuel capacity ay 7 liters. And fuel consumption of 33 to 35 kilometers per liter kapag nasa city driving. At 40 naman kapag long drive. Dito naman tayo pumwesto sa kanyang likod. Ayan po yung kanyang itsura. Unique nga rin ang design ng kanyang taillight na kapag sinusundan mo ito ay malalaman mong Arrow 150 nga siya. May pa-letter M pa nga, stands for Monarch. At kapag inon naman yung kanyang turning lights, ganyan yung kanyang itsura. Kung papansinin nga ninyo, yung kanyang upuan sobra dun sa radius ng kanyang underseat compartment, which gives extra space para sa upuan ng ating pillion. Lahat na ng kanyang ilaw ay LED, including itong kanyang meter panel. Ang mga makikita naman natin sa kanyang meter panel, speedometer, odometer, fuel level indicator, yung kanyang RPM, at syempre yung kanyang turning lights indicator, high beam indicator, at yung kanyang check engine. Baba naman tayo dito sa ating pillion footrest. Yes po, ito po ay foldable na rin at kung gagamitin mo naman ay press mo lang para lumabas dun sa kanyang pagkaka-engrave. Dako naman tayo dito sa kanyang engine type. Meron itong single cylinder, single overhead cam, 2 valves, air-cooled, pero fuel-injected na rin siya. And yes po, GY6 pa rin ang makinang ginamit sa kanya. Meron itong compression ratio of 10.3:1. Ang kanya namang maximum power is 6.1 kW at 7,500 RPM. Doon naman sa kanyang maximum torque ay 9.3 Nm at 6,000 RPM. And speaking of power, ang stopping power po nito ay naka-drum brake pa sa likod at sa kanya namang suspension ay naka-single shock lang siya or monoshock. Meron din pala itong naka-embossed na Arrow 150 dito sa kanyang side. Eto na guys, yung ating final stage. Kung gusto nyo pong magkaroon ng reference, gawin nyo na po ako, 5'6 po ang ating height. At kung gusto nyo mag-avail ng ganitong motor, ito yung itsura natin sa 5'6. Ayan, di naman siya masyadong maliit para sa ating size. Sakto pa rin naman, no? Ayan, yan yung 5'6". So, try natin sakyan. Ito pala ay may side stand kill switch. Ayan, tapos may center stand pa rin siya. Yan, no? Magaan lang siya. Yan, yung ating itsura. Lapat na lapat yung ating pet, no? Comfortable din siya kung ilo-long ride mo. Kasi maganda yung upuan. Malambot. Pati dito sa kanyang pillion, mahaba rin siya, no? Nag-extend malapit dito sa kanyang stoplight. Yan, mahaba rin siya. So, okay siya kung ilo-long ride. Sobrang lambot din yung kanyang suspension, pati dito sa kanyang harapan. At isa pa sa key points nito, nag-alarm. Nag-alarm siya. So, yan, lock natin. Isa pa sa karakteristik na nagustuhan natin dito ay 150cc siya, pero magaan yung motor, maliit. Alam mo yung Fino, ganun yung body type niya, pero 150cc. Ibig sabihin, mas magaan niyang itatakbo itong kanyang katawan. Isa ring magandang feature nito ay malakas yung kanyang headlight. Ayan, no? Super lakas ng kanyang LED. Itsura naman natin kung nakatapak yung ating paa, medyo malapit na nga lang dun sa kanyang handlebar, yung ating tuhod. Malawak yung kanyang flatboard or yung kanyang gulay board. At kung sa maliit na tao, okay na okay rin kasi meron pa siyang cruising type position. Ayan, no? Pwede mong iganyan yung paa mo. Kasi pag naglo-long ride ka, nakakangalay nga din naman. At yung kanyang ground clearance, medyo mataas din siya, pero yung ating seat height ay mababa. Yung height natin ay 5'6", abot natin yung sahig. Both feet natin, ayan, medyo naka-angle pa nga yung tuhod natin. Okay na okay sa mga hindi gifted sa height, saktong-sakto sa inyo to. Tapos malakas pa, so okay na okay yung combination.
Sa cash SRP naman po nitong araw na to is 77,000 pesos. Magda-down payment ka ng 3,000 kung gusto mo ng installment at ang kanya pong 3 years ay 3,931. May rebate pa po yan na 200 pesos. For more info guys, pwede po kayo diyang magtanong sa kanilang Facebook page ng requirements at sa presyo ng mga motor nila. And don't forget to follow, like, and subscribe po ang ating Facebook page, YouTube channel at ang ating TikTok. Na yung link po ay ilalagay ko dyan sa description. Kumusta naman po si Araw 150 sa inyo? Ang inyo pong nasa isipan, palagay na lang po sa comment section. At hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. Ride safe!